Nag-start kami 2006. I think gusto natin mag-franchise noon and only to find out na almost 300,000 yung franchise. Hindi namin afford at that time yung franchise. After that, nagkaroon kami ng realization na why not magtayo kami ng sarili, which na-create nga yung Siomai King. We shell out 20,000 pesos each, no? So for 40,000 pesos, we created a collapsible cart. Nagkaroon ng concept ng franchising. First branch natin, may nagtanong about franchising. Tapos, doon tayo nakapag-isip na ba't di natin subukan magpa-franchise. Sinubukan namin, dumami, lumaki, doon din kami na-stress. Part of business yung stress. And sa paglaki na yon, overwhelmingly, from 1 branch to 2, ngayon we have about more than 1,000 branches na Siomai King nationwide. Yung pandemic talagang malaki ang naging effect sa business namin. At 80% pa rin ng mga branches natin yung mga close. At that time, nung nag-umpisa yung pandemic, yung lockdown, talagang... That was March, no? Talagang halos araw-araw kami magkausap. Ano yung pwede natin gawin? Siyempre, yung pinagpaguran natin for the past 14-15 years. Buo talaga yung loob namin na ilaban natin, hindi tayo magpapatalo. Blessing itong naisip na online franchise. Yeah, I remember the earn from home concept wherein they can actually earn kahit nasa bahay lang sila. And we believe na online is the future talaga kahit na matapos pa tong pandemic. Tapos may pandemic. Fulfilling part is talagang napasaya namin yung pamilya namin. Pangarap namin and promise namin na a better life for the whole family. And of course, siyempre, yung family members namin sa company, yung staff namin, especially rin yung partners, like yung franchisees namin, yung distributors namin, and siyempre, napakahalagang bagay nila na marami din dyan, OFWs, mga single mom, yung mga na-layoff, na ngayong pandemic, nakapagbigay kami ng opportunity sa kanila. Grateful kami nun. Sobrang grateful kami. Naging channel of blessing kami para makatulong sa mas maraming tao. Isang malaking bonus sa buhay namin na karoon kami ng JC Cares Foundation. Yeah, itong JC Cares Foundation na to, talagang bigyan talaga namin ng oras tsaka seryosohin talaga namin. Talagang masaya kami and really very blessed. And gusto talaga namin ma-share sa ibang tao yung blessings na binigay sa amin na nasa Actually, kaming dalawa were relatively low-key. Agree. Ang hilig natin actually kumain. Tsaka may paborito kami, even up to today. May isa dyan Pares before sa may banda dyan sa Quezon City. Up to today, kumakain pa rin kaming dalawa dyan. I remember nung college, di ba? Siyempre, nung college ka, lahat budget eh. Ngayon, pagkakain ka, makakain mo na yung gusto mo, makakapag-stay ka na, di ba? Pupunta ka ng restaurant, titingin ka sa kanan, saka mo sasabihin, masarap. Kanan kasi Pero ngayon, kanan kasi sa presyo. Kasi kanan kasi sa presyo. Titingin ka muna sa presyo. At least ngayon, Kahit pa paano. Ito, nakakatingin na kami sa kaliwa. Ngayon, tumitingin na kami una sa menu, dito sa price. May advice namin, lalo na dun sa may mga malalaking pangarap. Pagpatuloy mo yan, mangarap ka. Pero gusto ko lang ipaalala sa inyo, ipalam sa inyo our advice na ang pinakasusi mo dyan is talagang kailangan masipag ka. Work hard. Isa sa pinaka-ingredient namin mag-partner, talagang nagbigay talaga kami ng oras, nagtrabaho talaga kami para makuha natin yung mga bagay-bagay na pinapangarap natin. Isang napaka-importanting bagay, lalo na sa mga kabataan ngayon. With hard work, it comes with patience also. Kasi maraming kabataan, nagmamadali, gusto nila na shortcut. Diba partner? Walang shortcut sa success. And lastly, of course, always believe in God. Kasi kahit anong sipag mo, without His guidance, hindi mangyayari lahat ng mga pangarap mo.
right. Hello po, hello. Kumusta po ang lahat? Ay, lahat. na nahalata tuloy na kapangpangan. Okay. Kumusta po ang lahat? Ano ba yan? Sorry naman. Okay. Kapangpangan lang. Sorry naman. Okay. Anyway, good evening po sa inyong lahat. Ladies and gentlemen, Luzon, Visayas at Mindanao hanggang sa dulo po nung Holo, Sulu, okay, at Tawi-Tawi hanggang sa Batanes. At of course, sa iba't ibang bansa na inaabot po ng broadcast natin. Alright, so batiin muna natin yung ating mga tagapanood ngayon. Hello kay Patricia Kabigting, RM. Okay, from Bawan, Batangas. Nick Lopez. Okay, kay Hara Madum Kojoyka. Alright, wait, tanggalin ko lang to para at least hindi ako naka-side view. Alright. Ayan. So, hello kay Willie Buan Resco. Kay Angelo Isip, kumusta po? Julie Matanggihan, how are you? Kay Joyce Renya Furtos. Alright, kay Ruel Bringuela. Kay Baby Espela. Alright, hi. Kay Sir Ed Sombrero, happy watching. Kay John Bell Golero. Okay, Sir Richard Ducut Mendiola. Ayan, kay Catherine Lopez, Catherine K. Lopez. Alright, kay Arnel Lualhati, Ruel Briguela. Alright, kay Sor Narud. Alright, kay Arnel Lualhati. Okay, kay Patricia Kabigting, kumusta po? Kay Shali Bagyo Yuwag. Alright, good evening. Kay Irene Dayaw, kumusta po? Alright, hello kay Paul Richard Comstock Jr. Alright. So, Baby Espela. Okay, sabi ni Sir Paul Richard Comstock Jr., wish me luck, my fellow franchisee. Okay, I'm going to get my second vaccination at 1:30. Alright, today, Moderna. Ayan. Nako, good luck po, Sir Paul Richard Comstock. Okay? Ayan, buti naman at meron na kayong vaccine for your immune system. Maganda po yan. Ako, given a chance, magpapavaccine na rin ako. Okay, so Aris Villazin, hello po. Kay Edrich Mercado, thank you. Kay Julie Matanggihan. Alright. Kay Delia Relano Escano. Alright. Kay Grace Villarin Salceda, kumusta? Delia Relano Escano. Joan RS, uy, kumusta po kayo, Ma'am Joan, dyan sa Dubai? Alright, kay Grace Villarin Salceda. Okay, Delia Relano Escano, Catherine K. Lopez. Alright. Kay Alma Panganiban MacArthur. Wow. Hello po. Baby Espela. Alright. Sino pa? Jecker Antonio. Sino pa hindi ko nabasa dito? Kay Manuel Silote. Sir Manuel, kumusta ka? Kumusta mo diha sa CDO? Kumusta mo diha? Maayong gabi sa imong tanan. Alright. Dodot de Guzman. Okay, Jenny Ramos Manese. Kay Norbert Wong. Kay Norbert Wong, Jenny Rose Manese, Aya Williams, Bombita Aren, of course. Ayan. And now, well, nandito po tayo ngayon, of course. Hello kay Pilsen Paul. And watching from Parañaque. Shout out Chosen Alpha Team Fly High. Okay, under Eric Caravancho. Yes, Sir Pilsen Paul. Kumusta po kayo dyan? Sir Pilsen. Pangalan pa lang, Sir Pilsen. Nako, nakakalasing na. Ay, hindi pala. Nakaka-relax na. Di ba? Pilsen. Okay. Kumusta po kayo? Okay, Joy Hilario Olagera. Kumusta po? Ayan. Anyway, ladies and gentlemen, mamaya natin batiin yung iba. Okay, so proceed po tayo. Hello kay Ma'am Marites Sonota. Kumusta kayo dyan sa Cebu? Ayan. Alright, so nandito po tayo, ladies and gentlemen, para i-present ang napakagandang opportunity at napakagandang negosyo na pwede nyo pong gawin while nasa pandemic po tayong lahat.
At even wala po sa pandemic, nako, ang ganda po ng ipapakita namin sa inyo. I assure you, magugustuhan niyo po ito. Okay, so sa mga naimbitahan po dito ng kanilang mga kaibigan, kakilala na na-meet nila sa Facebook or na-meet kung saan-saan, ladies and gentlemen, welcome. Ito po yung ating orientation o presentation. Okay, thank you for giving us your time. Okay, pinagbigyan niyo po yung opportunity na to, and just keep an open mind dahil ito po ay napapanood at napakagandang negosyo na pwede yung gawin. Alright? So, okay, pakilala ko po sarili ko. Ako po si AD Rene Aison. Okay? So, ako po yung Assistant Director ng company. Alright. So, i-share ko lang po yung aking i-share ko lang po yung aking screen, ano? Check ko lang. Okay, kung tama ba yung screen na nasi-share ko. Ayan, 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 ayan. Of course, ayan. So, okay. Share screen. So, technology talaga, no? Ayan. Buti na lang, naka-adapt na sa technology. Okay, anyway, ito po yung Tok Tok Online Orientation. Ito po yung orientation na para magpakita kung gaano po kaganda yung potential ng negosyong ito ng Tok Tok. Ano ba yung Tok Tok? Malalaman niyo po dito. Now, your Tok Tok journey starts now. Okay, so welcome po ang lahat. So makinig po tayo. Walang kukurap dahil po ito ay negosyo pag-uusapan. Alright, so anyway, alam naman natin, tayo po ay nasa pandemic pa rin, correct? So lahat po ay madalas nasa bahay, naka-lockdown, MECQ, ECQ, ano ba yan? ESQ, ay di pala, alak pala yun. Sorry. Anyway, ano ba yung nasasabi ko? Kapatid, ladies and gentlemen, alam ko sanay ka na sa pandemic. Alam ko sanay ka na sa COVID-19. Pero take note, mag-ingat ka pa rin. Okay, why? Kasi may banta pa rin po ang pandemic na to. May banta pa rin po yung COVID-19 na to dahil marami pa rin po naapektuhan, marami na po namamatay na kung saan nawala lang yung panlasa. Okay, nagpa-ospital at bumalik abo na. Oh, ako matakot kayo doon. Nakala nyo, ganyan-ganyan lang yan. Ako, mag-ingat pa rin po tayo, social distancing, yung mga protocols kailangan natin gawin. Social distancing, always wear your copper mask, your mask, your Ninja Iron, okay? Always give your self shield or protection, di ba? So, kailangan po 'yan kasi hindi dapat tayo masanay diyan, dapat nating laging protektahan yung sarili natin. Imagine mo even po yung mga frontliners o mga nurses and doctors na nahahawa, naapektuhan dahil tingnan mo naka PPE o PTE na po sila, di ba? So nahahawa pa rin. Ganun po kadelikado talaga 'yun. Akala mo lang kasi, pero marami na po nagsasabi at yung iba di na makapagsabi kasi patay na sila, di ba? So ingat pa rin tayo. Okay, anyway, hindi lang po yung kabuhayan natin ang naapektuhan, kundi kabuhayan po ng buong mundo. Alright? Hindi lang po negosyo natin naapektuhan, kundi negosyo po ng buong mundo affected po sa COVID-19 na to. Agree? Yes, ladies and gentlemen, marami talagang affected, maraming naluging kumpanya, maraming nagsara at maraming magsasara pang kumpanya at marami pang kasalukuyang nalulugi dahil sa pandemic. Imagine mo, dating full blast ka, 8 hours, 12 hours ka na negosyo, restaurant na naka-open. Ngayon, okay, restricted na. Di ba? So ilang oras na lang tapos wala pang halos lumalabas, walang pumapunta, di ba? So wala talaga. So kaya nga ang option is talagang magsara. Okay? Now, marami pa rin ang humihingi ng ayuda ngayon, lalo na pag mga nagla-lockdown, nag-ECQ, MECQ, di ba? Pati po yung mga makikita mo madalas, itong mga drivers natin, okay, na humihingi ng ayuda. Kasi po talagang wala silang choice. Kasi walang tao lumalabas, walang pasada. Di ba? So, of course, hindi natin makakalimutan yung mga libo-libong OFW na nawalan po ng trabaho. Tama? Yep. Ito po, marami po akong kakilala, witness po ako diyan. So, nakakasabay kong umuwi yan. So, galing po ako ng iba't ibang bansa dahil sa nature ng trabaho ko. Okay, so sila, nakikita natin, nakakwentuhan natin, at napakalungkot karamihan po ng mga kwento. Kasi number one, uuwi sila because na-lay off sila, nagbawas ang kumpanya, uuwi sila dahil di nila natapos yung kasi magsasara na yung kumpanya, wala silang babalikan. Napakalungkot kasi may mga utang pa yan, di ba? Utang, kulang pa yung hindi pa sapat yung yung kanilang ipon, untimely yung pagkawala ng trabaho nila at hindi na sila makakabalik. So, nakakalungkot. Pero
kailangan nating harapin lahat yan. Hindi naman lang sila ang naapektuhan, tayong lahat ang naapektuhan. Pero take note, okay, pag sinabing OFW, marami pong percentage ng mga Pilipino ang may kamag-anak, kakilala, kapamilya na OFWs. Alright? Kaya pag pinag-usapan ng OFWs, affected lahat ng Pilipino. Tama? Yes, ladies and gentlemen. Kung ikaw ay OFW, nawalan ng trabaho, makinig kang mabuti. Baka para sa iyo ito. Di ba? Hindi lang OFWs, lahat po. Maski sino na naghahanap ng opportunity. Okay, so anyway, may mga negosyong humina, pero may mga negosyong lumakas sa panahon ng pandemic. Yes, ito pag-usapan natin. Huwag niyo malungkot. Pag-usapan natin yung masaya. Ito po yung mga negosyo na pwede natin gawin sa panahon ng pandemic. Alright, so anyway, ang negosyo ng pagkain ay hindi nawala sa limelight. Hindi po nawala sa limelight ang negosyo ng pagkain. Anything to do with food, ladies and gentlemen. Kasi bakit? Maski lockdown, maski MECQ, ECQ, ang tao kakain. Tama, no? Alam nga naman, nag-lockdown lang, di ka nakakain. Ay, nako, mamamatay tayo. If you don't eat, you die. Okay? Kaya, mas malupit pa sa COVID-19 yan. Kaya nga, di ba, pinipilahan po yung mga distributors ng mga pagkain na to or mga kailangan natin na to. Tama? Yung mga pinilahan, siksikan, okay, nag-aantay, at talagang yung iba talaga namang, alright, maski makabili lang ng pantawid, di ba? So, bibili sila. Anyway, yan po yung mga negosyong lalong lumakas at lalong namayagpag sa panahon ng pandemic. Food industry. Tama? Yep. Food industry. Okay, at siyempre, yung mga department store, grocery na to, no? Ito po yung mga namayagpag at yung ranking nila sa stocks exchange, sa Philippine Stock Exchange, tumaas at dividendo lumaki. Naku, swerte ng mga shares of stocks. Tama? Anyway, isa pa sa negosyong lumakas at lalong lumakas yung sa panahon ng pandemic, itong health industry. Okay? Anything to do with health, related sa health, talaga naman. Mga mask, di ba? Di ba? So, ano pa? Yung mga pagkain, natural na pagkain, synthetic na pagkain, alin man yan, talagang lumakas yan. Even po yung mga vitamins and minerals na synthetic, even po yung mga gamot na synthetic, lumakas po yan. At even po yung mga vitamin C na masakit sa sikmura, talagang naubos pa rin. Ladies and gentlemen, anything to do with immune system booster na tinatawag. Even nga po yung saging na sinabi nila na pabalita dati na talaga naman nakakatanggal ng COVID. Ayun pala ay siyempre nakakatulong pero di talaga directly nakakatanggal. Any food supplements or any food or yung fruits and vegetables ay talaga nakakatulong sa immune system natin. Kaya nga po, karamihan ngayon nagiging healthy living na. Tama? Oh, yes, yo. Yan po. Health. At siyempre, hindi natin maiwasan, makita, yung negosyong ito. Ito po yung mga drug stores na lalong lumakas sa panahon ng pandemic kasi hindi lang gamot o hindi lang mga synthetic o food supplements ang mabibili mo dyan, pati yung mga basic needs natin. Tama? Nandyan na rin. May pagkain na rin dyan. May ice cream pa nga dyan eh. Tama? Meron pang diaper dyan, mga kailangan ng mga bata at mga personal na needs natin like sabon, shampoo, beauty products, etc. etc. So, yan po, isa sa mga pinilahan natin kasi may mga basic needs din tayo dyan na mabibili. Alright? So, yan po yung mga lumakas na negosyo. Isa pang lumakas na negosyo, maliban po sa health at saka sa food, is delivery service. Yes, in demand po ang delivery service. Kasi bakit? Hindi aabot yung food, hindi aabot yung health products, food items, okay, sa kliyente kung walang delivery service. Of course, kailangan po natin ng delivery service, ladies and gentlemen. Okay? Game changer po itong delivery service. Napakaganda at napakalakas po nitong negosyo na to. Hindi lang sa panahon ng pandemic kasi sa totoo lang, sa mga maunlad na bansa, malakas na po ang delivery service. Yes, at lalo lumakas dahil sa pandemic. Kasi tao, naka-lockdown, wala silang choice, kundi dyan sa bahay lang. And take note, mawala man ang pandemic, matapos man po ang COVID-19, okay? Lahat man na vaksinan, pero ang mga tao nasanay nang magpa-deliver. Kaya nga, yung convenience na hinahanap-hanap na nila kasi mas gugugulin nila yung oras nila sa kakahanap ng trabaho para kumita ng mas malaki kaysa dun sa mamalengke at gawin yung mga bagay-bagay na dati nilang ginagawa. Pero ngayon, may alternative na. Lalo na sa bansang Pilipinas na paunlad ng paunlad. Nako, delivery service po ang kailangan. Na-witness ko po yan sa mga maunlad na bansa na pinuntahan ko. Alright, so ladies and gentlemen, delivery service ang malakas. Okay, ang sakalam. Kasi bakit?
yan po ay, nako, napakaganda kasi halos lahat pinapadeliver na. Agree with me? Yes, lahat po pinapadeliver na. Pagkain, nako, papadeliver na yan. Lalo na ngayon, nako, good news, nako, good news. Okay, nako, palengke, grocery, nako, yung mga nabibili mo dyan, pwede na ipadala. Restaurant, nako, pwede nang ipadala yung mga potahe o mga viand sa English, mga ulam, nako, padala, padala, padala. Alright? Nako, ladies and gentlemen, dati masarap kumain, mag-dine in, tama? Pero ngayon mas masarap mag-dine out or mag-take out na lang. Kasi bakit? Social distancing. Magkakasama kayo sa bahay tapos magda-dine in kayo, paghihiwa-hiwalayin kayo. Hindi na kayo halos makapagkwentuhan kasi may tarapal kayo, may harang kayo. Tama? May acrylic o kaya may plastic kayong harang sa isa't isa. Di ba? Pangit. Kaya mas maganda sa bahay ka na lang kumain, nakataas pa yung paa mo. May enjoy mo pa, nandiyan pa yung family mo buo. Tama? Kasi yung mga bata hindi pwedeng mag-dine out o kumain sa labas. Di ba? So ladies and gentlemen, kahit ano po kasi pinapadala na. Pati yung mga kapritsyo natin, mga gusto nating bilhin online. Ako, mga gadget, mga gamit sa bahay, mga cellphone, tama? Okay, appliances, even po sapatos, pinapadeliver na po. Opo, yung pong mga sapatos na paborito mong bilhin pero di mo naman sinusuot kundi di-display mo lang. Nako, siyempre, pag yan binili mo online, okay, i-deliver po yan at your doorstep. Take note, ladies and gentlemen, hindi lang documents ang dinideliver ngayon. Even po itong mga gadget na to. At mas madali ngang mamili ngayon online. Why? Because you will have comparison. Okay, maraming mga reviews, maraming mga vloggers dyan na kung saan yan ang trabaho nila. Okay? Yung mag-review ng mga items. So, ladies and gentlemen, yung value ng pera mo na ma-maximize mo. Kasi bakit? Nabibili mo yung tamang gadget, tamang gamit, tamang bagay na gusto mong bilhin. Alright? And of course, not to mention yung mga plantitos and plantitas, kaway-kaway kayo dyan. Kasi bakit? Pati puyaan, dinideliver na din. Yung halaman. Oo, okay. So, hindi na kayo matatambakan ng halaman sa inyong mga bahay kasi yung kliyente nyo, hindi na po siya mag-spend ng time para puntahan kayo, kundi i-deliver na lang po sa doorstep nila. Oh, di ba? Ganyan po kaganda ang negosyo ng halamanan. Kaya nga, ang halaman na-invade na po ang bahay. Dati ang halaman sa labas lang, pero ang halaman ngayon nasa living room, nasa dining room, di ba? Nasa kusina, nasa CR, nasa kwarto, sa room, di ba? So, well, anyway, mas malaki kasi kita. Di ba? Malaki kita sa halaman, sa totoo lang. Okay? So, mga plantitos and plantitas, pwede na rin pong ipa-deliver yan. Of course, ladies and gentlemen, delivery service ang kailangan natin ngayon. Delivery service ang napapanahon at number one talaga. At mananatili po itong number one, hindi po mawawala ito sa limelight. Bakit? Kasi paunlad na nga ang paunlad ang bansang Pilipinas. Imagine nyo, patapos na mga infrastructures natin sa tulay, sa mga highways, tama? Nagdudugtong na po ang north and south. So ang bilis na ng komersyo sa atin, ladies and gentlemen. And of course, kaya ang pag-pray na lang natin yung lakas ng internet sa Pilipinas ay mabago naman, di ba? Baka naman. Okay, pumasok na yung bagong player, baka naman. Bilisan na yan, mag-fiber optic na lahat-lahat, di ba? Para mabilis na po internet natin, para mas mabilis lalo ang negosyo natin. Alright, so ladies and gentlemen, mananatili pong number one ito. In fact, lahat na po okasyon ngayon, umaasa po sa delivery service. Tama ba? Birthday man yan, anniversary man yan, monthsary man yan, anumang sariyan, anumang okasyon, Pasko, New Year, Ramadan, lahat, okay? Pag may kailangan, ipa-deliver na lang yan. Alright, so now, magandang negosyong ito, siguro maganda ang kitaan. Tama ba? Siguro ko maganda ang kitaan sa negosyong ito. Alamin natin, maganda ba talaga ang kitaan? Napapanahon eh. Di ba? Maganda ba? Yes, napakaganda, ladies and gentlemen. Ito po. So, pwedeng kumita pala ang traditional delivery service operator na siya yung may-ari ng up to 1.8 million pesos. Okay? Nako, ito po ay approximate lamang. Okay? Pwede pa itong lumaki. Kasi bakit? Ang pineg natin dito is 200 riders lamang. Imagine nyo po, ang isang traditional delivery service operator o siya yung may-ari, pag nag-operate yan, hindi lang 200 riders yan. Lalo na kung nationwide yan, 20,000 to 30,000 riders yan. Totoo po ito. Okay? Now, ito, ipineg natin ng 200 riders, multiply natin ng 150, which is yung delivery fee, kunyari, per transaction, at 10 deliveries per day. Take note 10 deliveries per day na lang ang riders na 200. Imagine mo, sa 20% nakita
ng traditional delivery service operator, aabot po ng 60,000 pesos per day ang pwede niyang kitain or 1.8 million pesos per month ang pwede niyang kitain approximately. Pwedeng tumaas yan, depende sa dami ng riders at dami ng deliveries. Tama? So 20% po, take note, ang kita ng traditional delivery service operator. Magandang kitaan, napapanahon, yan po ay napakagandang negosyo. Pero take note, maganda ang kitaan, napapanahon siya, ito yung number 1 ngayon, pero bakit ko konti ang nagse-set up nito? Why? Kasi dahil po sa mga susunod na i-discuss ko. Take note ang daming gustong magkaroon nito pero ko konti nakakapag-set up kasi karamihan foreigner pa, pero ngayon good news, okay? Okay, good news. Meron na po, ano? But anyway, discuss lang po muna natin yung traditional delivery service. Okay? Ito po, nako, napakalaking halaga ang kailangan mo. Software development pa lang, mga 30 million na. Okay? Ito pa, malupit. System maintenance, 15 million annually. Grabe, no? Ganyan po ang puhunan. And not to mention po, yung mga OPEX, yung opisina, mga i-hire mo na mga empleyado, tama? At of course, yung mga business permits, tubig, kuryente, di ba? Na babayaran mo. At kung minsan, kadalasan, tanungin mo man ang mga negosyante, isa ito sa mga nagpapadapa yung operational expenses. Bakit? Kasi kumita ka or hindi, babayaran mo ang mga empleyado mo at mga renta lahat-lahat. Tama? Yes, ladies and gentlemen. Ganito kahirap at ganito po, okay, ang kailangan para makapagtayo ka ng traditional na delivery service na kumpanya. Okay? Now, okay, nakita mo magandang kitaan pero mahirap pero gusto mo pa din. Okay? Kasi timely. Okay? Timely and timing tinatawag, kapatid. Huwag kang mag-alala. Okay? Dahil, okay, wala ka mang milyon, pwede ka nang magkaroon ng delivery service na negosyo. Good news yan. Good news yan. Alright? Dahil namamayagpag na po, nako, kitang-kita na at nako, grabe, eto na ang new player ng delivery service sa Pilipinas ngayon. Okay? So, hindi mo na kailangan ng milyon-milyon, kundi 288,888 na lamang po. Yes, matuwa ka na, maglulundag ka na kasi affordable na siya, kaya mo na tong Pilipino. Okay? Kaya na mga ordinary Pilipino ito ilabas. Tama? Yes, ito po, hindi po ito traditional, kundi online po ito. Okay? Online. Purely online po yung negosyo na to. Alright, so introducing TokTok. Okay? TokTok. Ito po yung pangalan ng new player sa delivery service sa Pilipinas ngayon na talaga namang pasikat na ng pasikat ng pasikat. Alright, so ito po yung pinakabagot, pinakaunang online franchise operator delivery service. Yes, ladies and gentlemen, ito po yung pinakabagot, pinakauna na online franchise. Kasi po, hindi po ito traditional. Again, this is purely online na pwede mong gawin anytime, anywhere, maski nasa bahay ka lang. Okay, so ito po yung mga brand ambassadors ng TokTok para lalong sumikat ito maliban po dun sa ginagawa nating advertisement dun po sa TV sa Wawawin. Alright, so si Aldab and Katniel, mga sikat na love team sa Pilipinas ngayon. Kontrobersyal, sikat na sikat. Sigurado ko pinag-uusapan na po ito ngayon. Alright, so yan po yung mga katulong natin, kasama natin sa pagpapasikat at pagpapakilala ng TokTok dito po sa Pilipinas. Alright, so alamin naman natin kung sino po yung may-ari ng kumpanya. Sino po yung people behind this company. Walang iba kundi si Boss Jonathan So, ang ating President and CEO, at si Boss Carlito Makadangdang, ang ating Vice President and CFO. Yes, sila po yung mga batang-batang negosyante na nagtayo ng kumpanyang TokTok. At take note, hindi lang po ito yung kumpanya nila, kundi marami po silang kumpanyang tinayo at successful lahat. Lahat po nung tinatayo nila pumapatok. Kaya itong TokTok, sigurado ko papatok po ito. Yes, ladies and gentlemen, papatok po itong TokTok na to. Nako, kaya listen very carefully, okay? So anyway, sila po yung mga multi-awarded na negosyante, batang-batang negosyante, pero multi-awarded na at madalas po silang ma-interview, okay? At ma-feature sa mga newspapers and magazine. So ladies and gentlemen, ito po yung isa sa mga magazine na nag-feature sa kanila, itong Stargate People Asia magazine. Alright, so nabansagan po silang First Kings dahil sila po yung nagtayo ng Show My King. Alright, so and they keep on helping people
kasi nagtatayo sila ng maraming kumpanya para mas maraming opportunity, nag-o-open ng opportunity at pagkakakitaan sa maraming mga tao. Alright, so sila po ang mga may-ari ng kumpanya. Well, how does TokTok works? Nako, napakadali po. Ganito po yung TokTok. Okay, kung may ipapadala ka, nako, may papabili ka, nako, ipatok-tok mo na po yan. Alright, so punta lang po kayo sa app natin, ladies and gentlemen, and then i-book mo lang po sa TokTok. Okay, TokTok app, yung iyong ipapadala, and then manonotify po yung rider immediately tatawagan ka, pupuntahan ka at pipick upin yung item na ipapadala mo at dadalhin na agad dun sa kliyente mo o dun sa recipient mo. Ganun po kadali at dito po sa transaction na to may participation ka at may kita ka dito, kaya listen very carefully. Okay, so ang mission and vision po ng ating kumpanya is mission, magbigay ng high quality delivery service sa mga Pilipino na nagbabago na ang takbo ng buhay sa ngayon. Opo, at ang target po natin, hindi lang po ito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa pa. Alright, na nangangailangan ng ating serbisyo. Alright, so ladies and gentlemen, sabi nga kanina, hindi mo na kailangan maglabas ng milyon, kundi 288,888 na lamang po ang ilalabas mong puhunan, meron ka ng delivery service na negosyo. Alright, yan po yung TokTok. Okay, so wait, ladies and gentlemen, but wait, sabi nga, good news kasi po, pinaliit na po, hindi na po million, hindi na po 288,000, naging affordable na po, 58,888 na lamang. Wow! At ito po yung inclusions nito. This is purely online, kaya nga po, excuse me po, kaya nga po, meron kang personal delivery link and referral code para kumita ka at meron kang operators portal para ma-manage mo yung negosyo mo. And meron kang full technical support, okay, na ginagawa din online. Again, this is purely online. Even po yung training mo online din at meron kang customer assistance at take note, okay, pwede mo silang tawagan Monday to Sunday, 8 a.m. to 6 p.m. Yan po yung inclusions ng 58,880. Ready-made na negosyo, take note ha, ready-made na negosyo, grabe as in, operate mo na lang. Ikaw na lang ang kulang dito. Alright, but wait, okay, wait, there's more, ladies and gentlemen. Kasi, eto na, okay, extended po, okay, nako, makinig po kayo mabuti. 17,888 na lamang po ang negosyo ng delivery service na TokTok. Take note ha, 17,888. Pinababaan po para maging affordable, hindi na 288,000, hindi na 58,000, kundi 17,888 na po. So i-avail nyo na po ang negosyong ito ng TokTok at ang malupit nito, hindi lang po siya delivery service, kundi TokTok plus 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 plus. O, di ba? TokTok plus plus, TokTok plus Showmaking Express, TokTok plus Poibondat, Mangbox, Potato King, Siopaw the King, Noodle House, Burger Factory, Ninja Ion, Copper Mas. Anong ibig sabihin nito? Delivery service na meron po siyang food items sa food cart franchise din po. Okay? Na online. Take note ha, pwede kang magbenta nito at pwedeng hindi ka magkaroon ng physical na inventory. Ang kailangan mo lang i-share mo lang po because this is purely online. I-share mo lang po yung personal shop link and delivery link. Ako, grabe. Paano ka kikita naman? No? Paano hindi ka pakikita naman? Ladies and gentlemen, may delivery service ka na, may i-deliver ka pa. O, di ba? Habang ito ay promo lamang kasi anytime pwede pong tanggalin yung plus 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 at anytime pwedeng TokTok lamang at anytime pwede pong bumalik sa original price na 58,000 or 288,000 yan. Okay? Alright. So, ladies and gentlemen, ito pong 17,888 na promo package na to, kailangan nyo na pong i-avail ito kasi while supply lasts. Kasi po, even po yung operatorship, talagang meron po tayong limit yan. Hindi lahat po pwedeng maging operator talaga. Alright, so habang nandito pa, i-grab nyo na po ito. Naku, wag pala i-grab. I-tok-tok nyo na po ito. I-tok-tok nyo na po yung opportunity nito. I-avail nyo na habang andito pa. Alright, anytime pwede pong tumaas yan. Kasi bakit? Habang ang isang franchise, okay, na brand, okay, o tatak, pasikat na ng pasikat, pataas ng pataas ang franchise fee. Okay, so habang mababa pa, okay, habang mababa pa, nako, i-avail nyo na siya. Alright. Now, paano ka naman kikita dito sa
negosyong binili mo sa TokTok. Okay, tatlong paraan. Pwede kang kumita ng 3% kapag ikaw ay online franchisee. Pwede kang kumita ng 7% pag ikaw ay TokTok operator. At pwede kang kumita ng 80% kapag ikaw ay TokTok rider. Ano bang percent na to? Percentage po ito sa delivery service po natin. Okay, so unang-una yung 3% pag-usapan natin. Pag ikaw ay nagbumili ng package, ladies and gentlemen, at ikaw ay in-encode ng iyong sponsor, sinong sponsor mo? Ito yung tao nag-imbita sa'yo dito. Siya po yung sponsor nyo at siya lang po ang kakausapin nyo mamaya. Okay? Yung nag-invite sa inyo dito. Alright, so kapag meron ka ng franchise ID number o na-encode ka na, meron ka ng franchise ID number, okay, pwede ka nang kumita kaagad. How? Sa pag-share po ng iyong personal delivery link and referral code. So, paano po yun? All you have to do is you post, we deliver, you earn. Kapag nagawa mo na yung personal delivery link mo. Sa paanong paraan? Ito po. Okay, may format po tayo sa paggawa ng personal delivery link. So, unang-una, ito po yung unang format natin na pwede yung gayahin, https://toktok.ph/delivery/your ID number. Or ito, www.toktok.ph/delivery/your ID number. Again, ayan po yung dalawang delivery link na pwede mong magawa, okay, at gayahin. Now, wag na po kayong gagawa ng iba. Eto na lang po ang kopyahin ninyo dahil ito po yung tama. Okay? Yan po yung tama. Either of the two. Now, paano malalamang tama ito? Well, i-click mo po yan at makikita mo yung pangalan mo. Okay, kaya personal delivery link kasi nandun pangalan mo. Nakalagay doon, welcome to Rene Aison Delivery Link. Ganun yon. So pag nakita mo pangalan mo, tama na yan. I-copy mo na ngayon yan, pag tama na, at i-share mo na sa mga kakilala mo at hindi mo kakilala. At kapag kinlik po nila yan, papasok agad sila sa ating booking. Okay, sa booking site natin, sa booking site na to, okay, magpapadeliver sila. At pag ginamit nila ito at successful yung delivery, congratulations, meron kang 3% dun sa delivery fee. Ano man ang ginagawa mo, kumakain ka man, naliligo ka man, nasa opisina ka man, tulog ka man, may 3% ka. Pwede na? Yes. At isa pang paraan para kumita ng 3% is pag-share ng iyong referral code. Ang referral code naman ay napakaganda rin. Kasi bakit? Kakausapin mo lang din po yung iyong mga kilalang negosyante, merchants, at mga online seller. Okay? Or kahit sino na laging nagpapadala. Okay, kausapin mo sila at ganito ang gawin mo. Sabihin mo sa kanila, tawagan mo, hello friend, nako, gusto kitang tulungan sa negosyo mo. May alam akong delivery service na napakamurang maningil. I-download mo yung app nila. I-download mo yung TokTok app. Okay? So pag di-download mo yan, ilagay mo lang yung mobile number, first name mo, last name mo, tsaka email address. At don't forget, ilagay mo rin yung referral code na to. Okay? At i-save mo siya. Then, pwede mo na siyang gamitin. At kapag sinave nila yon, ladies and gentlemen, forever na nasa cellphone nila yan. At kapag ginamit nila yan, paulit-ulit habang ginagamit nila, every time gamitin nila yan, nasa app na nila at magpa-deliver sila, I tell you, may 3% ka. 3%, 3%, 3%. Nako, napakalakas po nitong 3%. Ito, maski maliit lang ito, I tell you, imagine mo, pwede kang kumita pala ng 27,000 a month. Okay? Example, 200 booking per day. Multiplied by 150, multiplied by 30 days, and multiplied by 3%. 27,000 na tumataginting yan. Kung hindi ka naman naniniwala na kaya mong kitain to, o sige, patulan kita. Okay, eto po, kalahati na lang yan. O siguro naman kalahati ng 27,000, which is 13,500. Tama? O siguro naman kaya mo nang kitain yan sa loob ng isang buwan. Kaya na ng isip mo. Makakatulong din po yan 13,000 sa pagbabayad mo sa saan? Kay Bombay, sa utang mo kay Bombay, kuryente, tubig, internet, Netflix. Tama? Yes. Iba yung may dinadagdag ka sa ginagawa mo, kapatid, para may dagdag income ka. Hindi yung puro palabas, at umaasa ka sa isang income stream lamang. Dapat multiple stream. Katulad po nito. Alright, so 3% pa lang po yan. Pagiging online franchisee. Again, paano maging online franchisee? Pag na-encode ka na ng sponsor mo, may franchise ID number ka na, online franchisee ka na. Now, paano naman maging online franchise operator? Napakasimple po niyan. Applyan mo ito. Ito ina-applyan, hindi po siya automatic. Ina-applyan po ito. Applyan mo siya. Okay? So, ito po,
pwede kang kumita ng up to 60,000 pesos per month kapag ikaw po ay online franchisee na. So, meron pong 6 easy steps na gagawin mo para maging online franchisee ka. Again, ina-applyan po ito. Punta lang po kayo sa website natin, www.toktok.ph. Okay? I-click mo lang po yung Become a TokTok Operator. Pag kinlik mo po yung Become a TokTok Operator, ito po yung landing page mo. Okay? Yung registration form ng TokTok Operator. Fill upan mo lang po yan. Okay? At isend mo po. Pag sinend mo yan, makaka-receive ka ng confirmatory text na kino-confirm nilang na-receive nila ang iyong application. At ang next na gagawin mo po is mag-attend ka ng formal TokTok Operator Franchise Training. At ginagawa po natin ito Monday to Saturday, 10 a.m. and 1 p.m. lamang while naka-MECQ or ECQ. Again, dahil po sa curfew na umaandar ngayon o na i-implement ngayon dito po sa Metro Manila, okay, ang ating formal TokTok Operator Franchise Training ay tuwing Monday to Saturday, 10 a.m. and 1 p.m. lamang po. Okay? So, kapag nakapag-attend ka na, nako, ma-approve ka na, congratulations! At ite-text ka ng TokTok, maka-receive ka ng text. At congratulations, i-check mo yung email mo, nandun po kasi isa-send yung username and password. Take note ha, yung username and password mo, dun po sa email na pin-provide mo, ibibigay ni TokTok. At kapag nakuha mo na yung username and password mo, punta na po kayo sa iyong portal at pwede ka nang mag-operate and start recruiting your riders. At kung paano po ito po yung 6 easy steps, okay? Ito po yung gagawin nyo para makapasok kayo sa portal nyo. Punta lang po kayo sa website natin. Lagyan nyo lang ng /operator. Yung website natin kanina, www.toktok.ph/operator. Yan po yung link mo papunta sa iyong portal. Okay? As operator. Ganito po yan lalabas kapag kinlik mo po yung website na yon. So, ilagay mo lang po yung username and password mo. Usually, ang username, ito po yung ID number mo o franchise ID number. And then yung password ibibigay ni TokTok. At pwede mo pong palitan naman ang password na yan pag naka-in ka na. Alright? So, 2 things you have to do. Mag-recruit ka na ng rider mo at mag-top upload ka na. Okay? So, ang top upload is at least 5,000 pesos. Okay? So, paano ba mag-top upload? Pag nasa portal ka na, i-click mo lang po yung transaction, click mo po yung top upload. So, pwede ka pong mag-top upload at makapagbayad, ililid ka nila sa pagbabayad mo. Kung gusto mong real time, gamitin mo yung JC wallet mo. Kung gusto mong real time, gamitin mo yung GCash. Okay? Kung gusto mong real time, use your credit card or debit card. Okay? Other than that, within 24 hours, gamitin mo po is yung over-the-counter bank and over-the-counter non-banks or mga bayad center. Alright? So, ganun po kasimpleng mag-top upload. At congratulations, pag may load ka na, maloloadan mo na yung mga riders. At congratulations, itong mga riders mo matutuwa kasi bakit? Makaka-receive na sila ng mga booking. Again, hindi makaka-receive ng booking ang mga riders pag wala silang load. So, importante po ang may load si rider. Yun po importante siya ng load. At monitoring na rin sa kanila. Alright? Kasi para malaman mo kung nakakailang biyahe sila. Anyway, okay, ang kita po ng isang operator, again, is 7%. At ito po yung income formula niya. Yung magkano man i-load niya, i-divide mo ng 20% multiplied by 7%. So, kunyari, dito po sa example natin, 5,000 divided by 20% multiplied by 7%. Ito po yung sa reality yan. Alright, so 1,750, yan po yung 7% na advance na kita ni operator. Okay, advance na kita. Bakit? Didiretso po yung 1,750 sa JC wallet mo. Andun na. At pwede mo nang i-withdraw yan, okay, tuwing Tuesday. Okay, katulad ngayon, Tuesday, nako, yung last week mo, nako, nandyan na, pumasok na sila. Okay, pwede mo nang i-withdraw. Alright, so ladies and gentlemen, information po ng pagiging operator. Again operator po ito na online franchise operator, 7%. Plus personal delivery link and referral code 3%. So 10% ka na. Naalala nyo kanina yung traditional na operator, siya po yung may-ari. Okay, 20% siya, di ba? Again, dito po kinuha yon. 7% plus 3% is 10%. Therefore, hinati ng mga may-ari ng kumpanya ang kita nila. Take note hinati nila kita nila
at ibinigay po nila sa atin. Binigyan tayo ng opportunity para tayo kumita, para magkaroon ng pagkakakitaan. Okay, so kayo po binibigyan ng privilege as operator na makakuha ng 100 na riders. Meron po kayong 100 slots sa mga riders nyo. Kaya piliin nyo lang po yung tamang mga riders at mababait na riders. Okay? And then, ang kontrata po nyo ay renewable. Okay? Kasi po, ito po ay hindi pilitan. Kung gusto nyo pang magpatuloy or hindi, nasa sa inyo. At renewable po yan yearly at a minimal fee. So, sa ngayon, wala pa po siyang amount kung magkano po yung renewal fee, pero soon, i-reveal na po yung renewal fee, pero minimal lang po yan, sabi ng mga boss natin. Okay? At nakakapag-deliver na po tayo ngayon, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ibig sabihin, nationwide na po tayo. And soon, baka tumawid pa tayo sa iba't ibang bansa. Okay? Now, meron tayong monthly royalty fee as operator na 5%. Ang good news nito ay wave po ito until June 30, 2021. Ibig sabihin, mag-start po tayong magbayad ng royalty fee sa July 2021 na. Okay? Magkano ba in reality yung royalty fee na 5%? Maliit lang po yan kasi po, maswerte tayo, 5% lang. Yung ibang franchise is 10%. So magkano po? Kunyari, kumita ka ng 10,000 pesos in a month. 5% of 10,000 is just 500 pesos. So 500 pesos ang ibabalik mo ngayon sa may-ari ng kumpanya na TokTok. Ibig sabihin, yan po yung royalty fee. Okay? So dahil ikaw ay nakikipag-franchise lamang. Now, ang good news po nito, again, wave po ito. Okay? So ayan po. Alright, ang information about sa operatorship. Okay, so paano naman maging TokTok rider? Napakasimple po maging TokTok rider. Hingiin mo lang po yung rider's application link. Okay, hindi na po form, kundi link na kasi nandun po yung form. Ibig sabihin po, dahil po tayo ay purely online, hindi na kayo kailangan magkita para kayo kumita. Di ba? Kasi purely online po ito. So, kukunin po ni operator yung application link sa kanyang portal. Dito po yan. So, i-click lang po yung dashboard niya. Alright? At sa bandang kanan, makikita yung rider's application link. I-copy lang po niya yan at i-send niya sa mga rider's applicant. Okay? Yan. So, pag kinlik naman ni rider yan, nako, ang landing page niya is itong TokTok Rider Registration Form. Diretso po siya sa form. Importante lang po na fill upan niya lahat yan. Ilagay po yung dapat ilagay or upload. And importante na meron siyang professional driver's license. Hindi po non-pro ha. Professional po. At ang ORCR ng motor nakapangalan po sa kanya. Kung hindi naman, kailangan niya ng authorization letter dun sa may-ari ng motor. And of course, kailangan po ng latest NBI clearance. Again, latest NBI clearance. Hindi po pwede yung police clearance, kundi NBI clearance para at least clean slate at malinis yung record ng riders po natin. Again, responsibility nyo po yung mga riders po ninyo, kaya matinong riders po ang kunin po ninyo. Okay, so again, ladies and gentlemen, ang mag-a-approve po nung ating mga riders na applicant is yung operator. Again, yung operator ang mag-a-approve po sa mga riders applicant. Alright, so paano niya approvean? Pupunta lang po siya sa kanyang portal, i-click niya po yung accounts, makikita na niya doon yung TokTok Riders submenu, at pag kinlik niya yon, lalabas po itong mga applicants na mga riders. And then sa bandang kanan, makikita niyo yung view, i-click niyo lang po yun, yung view isa-isa, at i-review mo isa-isa yung mga nag-a-apply sa'yo. Pag kumpletos recados ang kanyang mga requirements, nako, aprobahan mo na yan, but wait, before mo aprobahan, paatinin mo muna ng riders training. Okay, may riders training po tayo, atinan niya po yan, at kapag nakapag-attend na siya, i-approve mo na. At makaka-receive siya ng congratulatory text galing kay TokTok. Okay? So, matutuwa po yan, loadan mo na, at para makabiyahe na siya, kikita na kayo. Okay? Ayan, so ladies and gentlemen, 80% ang kinikita ni rider sa kada delivery fee. Okay? 80%. Napakalaki, di ba? So, ladies and gentlemen, napakalaki ng opportunity na to na pwedeng kumita yung mga taong may mga motor at wala namang ginagawa, kundi papugihin yung motor nila. Bili ng pyesa, mag-TokTok rider na lang sila. Di ba? So, ladies and gentlemen, ito po yung income formula. Kung magkano yung load niya, multiplied natin, i-divide pala natin ng 20%, multiplied by 80%. Yun ang rider's income. Example, 500 pesos po yung load niya na binili kay operator na binayaran niya kaagad. Wala pong utang dito. Bayad agad before i-send yung load.
At kapag yung load na yan, naubos ni rider kakabiyahe, makaka-accumulate po siya ng 2,000 pesos. Alright? So, yung 2,000 pesos, yan na ba yung income niya? Hindi pa po. Kasi bakit? Ima-minus natin yung 500 pesos niya na niload kasi binayaran niya ng in-advance yun. Tama? So, 1,500. Ito na ba yung net niya? Hindi rin. Kasi bakit? Baka maggasolina pa yan. Tama? Okay? At baka magmerienda pa yan. Depende sa takaw niya at depende sa pagkakaskasero niya. Alright? So, siyempre, pag kumita na yan, uuwi na yan. Bukas naman. Pero ang dami po ngayon, lalo na nako sa mga good news na naririnig natin ngayon, nako grabe. Kayo na, mga riders, ang susuko niyan dahil sa dami ng biyahe natin. Okay, so ladies and gentlemen, ito po yung tatlong paraan para kumita ka sa Tok delivery service na binili mo sa halagang 17,888 lamang po. Again, 17,888 na lamang po. I-avail nyo na po yung opportunity na to habang mura pa. Okay? Habang may plus pa, okay? Tok delivery service plus. Tama? Habang meron pa kasi anytime pwedeng tanggalin yon at anytime pwedeng tumaas yung franchise fee natin. So again, tatlong paraan para kumita ka dito sa Tok na negosyo. Being a Tok online franchisee, nakikita ka ng 3% kada delivery fee, okay? Successful deliveries. Okay? Pagiging Tok franchise operator, which is 7%. Okay? At pagiging Tok rider, which is 80% ng delivery fee. So, tatlong paraan, maliban pa dun sa ibang pinagkakakitaan po natin na mga food cart franchise concept natin na Siomai King, di ba? Potato King, Mang Box, di ba? Boy Bondat, okay? Copper Mas, etc. All right. So, again, ladies and gentlemen, tapos na po tayo. Okay? Pero wait, nako, di pa tayo tapos. May good news pala ako sa inyo. Okay? Sa mga hindi pa nakakaalam, nako, may good news po kami sa inyo. Sa mga hindi pa nakakaalam, ladies and gentlemen, eto na po. Say hello to our new delivery and pabili service partner, SM City. But wait, there's more. Okay? Hindi po SM City na buo. Ano? Hindi po yung SM Supermalls lahat ng super. Hindi po. Okay, limited po ito sa 5 babanggitin ko lamang. Okay, 5 babanggitin ko lamang na mga SM. Temporarily 5 lang muna sila. Okay, at wait, okay, we will going to serve them soon. Okay, soon. Okay, ito po ang pwede nyong magawa. Yung pabili service po natin, ladies and gentlemen, is ito. Kung meron kang iuutos, meron kang bibilhin sa grocery, iuutos mo ito sa rider natin, pwede yon. Sa grocery, ang charge is 150. Sa department store, lahat ng store sa department store, 150 din. Pag medicine, like for example, sa Watson, 80 pesos. Sa food, kunyari, food, yung mga stalls doon or mga restaurant doon, nako, 70 pesos po yan. Hardware, okay, like sa Ace Hardware, okay, na nasa loob ng SM, okay, 150 po. Gadget, 120, others, 150. So malalaman nyo naman po yan lahat-lahat. At siyempre, ang delivery fee natin, okay, 60 pesos po first kilometer and then additional na 5 pesos sa succeeding kilometer natin. Yan po yung mga charges natin. At sa SM po yan. At alin pong SM po ang ating kasama? Unang-una, yung SM City, Bikutan ko. Sino po yung mga nasa paligid ng SM City, Bikutan? Sila po yung makikinabang sa pabili service na ito. At siyempre, kung ikaw ay Tok malapit sa Bikutan, nako, congratulations, Tok rider, Tok operator, watch out. Pag nag-start na po tayo, nako, patambayin nyo na po doon sa SM City, Bikutan, ang inyong mga riders. Okay, saan pa? Sa SM City, Muntinlupa. Nako, grabe, within that area, di ba? Mga residential areas ang mga nandyan. Nako, maraming papabili dyan kasi lalo na pag hindi sila nakakalabas. Tama? Yes, saan pa? SM City, Sukat. Nako, Sukat, Bikutan, Muntinlupa. Bandang halos south ito, di ba? So ito, yung naka-pilot po lamang siya. Okay? Ito lang muna. Okay? Yung 5. Okay? SM City, okay? Hypermarket, Sukat, Lopez. So ito po, no? Ayan. And of course, yung SM City, BF Parañaque. So pansinin nyo, south lahat. Meron na bang, baka magtatanong, meron na bang Mega Mall? Wala pa. Meron na bang North Edge? Wala pa po. Okay? Soon, siguro, soon. Kaya,
I advise you, ladies and gentlemen, fellow operators and riders, okay? Please, 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 okay? Gandahan po natin yung ating serbisyo, alright? Maging magalang po tayo sa ating mga kliyente para maging nationwide na po tayo. Pag-pray po natin na maging nationwide na po at lahat ng SM iserve na natin. Kaya dapat, take note, dapat gandahan po natin ang service natin na to. And ito pong partnership na to, nako, grabe, no? Napakaganda. Breakthrough po ito. Ito yung pangmalakasang partnership, ika nga na tinatawag nila. Di ba? So, nakakatuwa. Nakakatuwa. Ito na po yung mga sagot sa ating mga prayers, mga operators, and tok-tok riders. Ikaw na ngayon ang susuko sa mga deliveries. Dati, di ba? Ayan. So, yan po yung sinasabi natin. So, ito po yung mga posters or mga mga ginagamit natin na mga posters. Take note, ang gumagawa po nito, ang company na rin ng tok-tok. Okay, mga high resolution na mga posters, grabe, ginagawa pa rin po para sa iyo. Ipo-post mo na lang. All you have to do is you post, we deliver, you earn. Ganun po kadali. So, book, order, and receive. Ganun lang po kasimple. Alright? Sa mga SM natin. Di ba? So, again, ito po yung pangmalakasang partnership ng taon, SM Supermalls, pero limited po sa 5, okay, na nabanggit ko kanina. For the meantime, ito po yung pabili service natin sa SM. Okay? So, good news yan, mga katok-tok, di ba? Good news po yan, mga kabalitok-tokan na talaga namang grabe. So, again, ito po, okay, mga posters na ginagawa natin para sa inyo po at gawa na po yung negosyo. Ang kulang na lang dito ay ikaw. Ikaw na lang kulang dito. Alright? So, gawin mo, sumali ka na, i-avail mo na yung promo natin na package para at least makinabang ka na sa mga ito. At good news, nako, hindi lang po sigurado ko SM yan, marami pa pong iba na mga malls din na talagang magtitiwala sa atin. Kaya gandahan po natin service natin, mga katok-tok, okay? Dahil po nakasalalay po diyan ang negosyo po natin. Okay? Ayan, so again, ito pong Tok-Tok Online Orientation, ginagawa po natin to Monday to Saturday, 7 p.m. To be followed by Tok-Tok Operator Technical Training Preview at saka yung Showmaking Technical Preview natin. Ang schedule po natin sa Technical Training Preview natin ay 8:30 p.m. mamaya. At mamaya, okay, same link po, ito po, same link po. Okay? Check nyo na yung link natin sa Zoom dahil purely online po tayo. Mamaya po is Tok-Tok Operators Technical Training Preview siya. Okay? Sa Wednesday po, okay, tayo po ay Siomai. Okay? Siomai King. Okay? And then, sa Thursday, Tok-Tok ulit. And then Friday, Siomai King ulit. Alright? So, yun po yung mga schedules po natin. Okay, so anyway, eto po. Tignan nyo yung mga videos natin. So yes, naanagyod sa Cebu ang Tok-Tok manuktok na sa inyong mga panimalay. We are so happy to announce nga managanagyod sa Cebu ang Tok-Tok. So we will be helping all Filipinos. We will be supporting all businesses in Cebu, nationwide, and sa region Visayas. This is the first franchise delivery service. Means nga kitang mga ordinaryo, mga yanong mulumulupyo sa Subo, makapahimulos ani nga serbisyo ug ani nga negosyo pamaagi sa pag-franchise, kita mahimutang usa ka operator. Kunya maka-operata dili lang kay sa Subo, nationwide ni ang ato ang coverage na pwede tang maka-hire og mga riders nga mo-deliver mga padala sa atong mga kliyente. As operator, dako jud kayo nga opportunity ni kay aside from delivery, doon na tayo gibundle nga like sa showmaking, mga food products, mga health and beauty products nato, kani nga klases negosyo. Wa gini sa sukat mahunong diretso gyud bisag napay pandemic. Boss Jonathan So at saka si Boss Carlito Makadangdang, maraming salamat po sa
binigay nyo na oportunidad para sa amin lahat na mga operator at rider. Malaking tulong po to sa amin. Maraming salamat po sa lahat. Portado po, buong Tuktok po, Tuktok Cebu. This will be a good start para sa ato ang business and we will support you all the way. Again, this is partnership. Dili ni sa empleyado-employer relationship. We are all business partners, so we support each other.